Marami sa atin ngayon ay nag-iisip na ang sexual na kalayaan ay umunlad sa mga nakaraang taon na ang lahat ay nagbago, para sa mas mahusay o mas masahol pa. Ito ay halos isang ilusyon, ang pagbabasa ng kasaysayan ay nagpapakita ng mga panahon ng kaluwalhatian, Imperial Rome, late ika-16 na siglong Inglaterra, ang lumulutang na mundo, ng ika-18 siglong Japan, ay labis na kung ano ang kasalukuyang nararanasan natin. Ang mga tungkulin ng kasarian ay tiyak na nagbabago, ngunit nagbago na sila bago. Ang lipunan ay nasa isang estado ng pare-pareho ang pagkilos ng bagay. Ngunit may isang bagay na hindi nagbabago, ang karamihan sa mga tao ay sumusunod sa anumang normal para sa oras. I-play nila ang papel na ginagalaw sa kanila. Ang pagsang-ayon ay isang pare-pareho dahil ang mga tao ay mga nilalang sa lipunan na laging itinutulak ang isa't isa. Sa ilang mga punto sa kasaysayan maaari itong maging nakaistilong upang maging iba at mapanghimagsik. Ngunit kung maraming mga tao ang naglalaro ng papel na iyon, walang iba o magkakaiba tungkol dito. Hindi tayo dapat magreklamo tungkol sa pag-aari ng kaligayahan sa kababaihan, gayunpaman, para sa mga ito ay nag-aalok ng mga hindi mabilang na posibilidad ng kapangyarihan at pang-aakit sa mga taong nakataas para sa ilang mga panganib. Ang mga dandies ay umiiral sa lahat ng edad at kultura, Alcibiades sa sinaunang Gresya, Korechika sa huli ika-10 siglo Japan, at saan man sila nawala ay napuno sila sa pag-play ng papel na ginagampanan ng iba. Ang dandy ay nagpapakita ng isang tunay at radikal na pagkakaiba mula sa ibang mga tao, isang pagkakaiba ng hitsura at paraan. Dahil ang karamihan sa atin ay lihim na pinahihirapan ng ating kakulangan ng kalayaan, kami ay nakuha sa mga mas tuloy-tuloy at nagpapalaya sa kanilang pagkakaiba. Dandies seduce socially pati na rin ang sexual, ang mga grupo ay bumubuo sa paligid nila, ang kanilang estilo ay ligaw na imitated, isang buong korte o karamihan ng tao ay mahulog sa pag-ibig sa kanila. Sa pag-angkop sa madidilim na karakter para sa iyong sariling mga layunin, tandaan na ang dandy ay sa pamamagitan ng kalikasan ng isang bihirang at magandang bulaklak. Maging iba sa mga paraan na kapwa kapansin-pansin at aesthetic, hindi kailanman vulgar. Masaya sa power sa mga kasalukuyang trend at estilo, pumunta sa isang nobelang direksyon, at maging supremely hindi nakikita sa kung ano ang sinumang iba pa. Karamihan sa mga tao ay walang katiyakan, magtataka sila kung ano ang iyong hanggang, at dahan-dahan sila ay darating upang humanga at tularan ka, sapagkat ipahayag mo ang iyong sarili ng may lubos na pagtitiwala. Ang dandy ay ayon sa kaugalian ay tinukoy sa pamamagitan ng damit, at tiyak na karamihan sa mga dandies lumikha ng isang natatanging visual na estilo. Beau Brummel, ang pinakasikat na dandy ng lahat, ay gagastusin ng mga oras sa kanyang toilet, lalo na ang hindi sapat na nakaistilong knot sa kanyang kurbata, na kung saan siya ay sikat sa buong maagang araw na siglo England. Ngunit ang estilo ng isang dandy ay hindi maaaring maging halata, para sa mga dandies ay banayad, at hindi kailanman subukan ang mahirap para sa pansin-pansin ay dumating sa kanila. Ang taong ang mga damit ay hindi nakuha ng maliit na imahinasyon o panlasa. Ipinakita ng mga dandies ang kanilang pagkakaiba sa mga maliliit na pagpindot na markahan ang kanilang pagpapawalang bisa para sa kombensyon, ang pulang lalaking vis ng Théophile Gautier, ang berdeng praktikal na suit ng Oscar Wilde, silver wigs ng Andy Warhol. Ang Great English Prime Minister Benjamin Disraeli ay may dalawang kahangahangang mga tungkod, isa para sa umaga, isa para sa gabi. Sa tanghali ay babaguhin niya ang mga tungkod, saan man siya. Ang babaeng dandy ay gumagana ng katulad. Maaari niyang gamitin ang lalaki na damit, sabihin, ngunit kung siya ay, isang ugnayan dito o magkakaroon ng kanyang tunay na hiwalay, walang tao na bihis tulad ng George Sand. Ang pag-alis ng sombrero, ang mga bota ng pagsakay na isinusuot sa mga lansangan ng Paris, ay nagpatuloy sa kanya upang makita. Tandaan, dapat mayroong isang reference point, kung ang iyong visual na estilo ay ganap na hindi pamilyar, ang mga tao ay mag-iisip sa iyo sa pinakamahusay na isang halatang pansin-getter, sa pinakamasama mabaliw. Sa halip, lumikha ng iyong sariling pakiramdam sa fashion sa pamamagitan ng pag-angkop at pagbabago ng mga estilo ng pag-aari upang gawing isang bagay ang pagkabata. Gawin ito ng tama at ikaw ay ligaw na imitated, ang Count d'Orsay,
isang mahusay na London dandy ng 1830s at 1840s, ay malapit na pinapanood ng mga nakaistilong tao. Isang araw, nahuli sa isang biglaang London rainstorm, bumili siya ng isang pole truck, isang uri ng mabigat, nakatalagang duffel coat, mula sa likod ng isang Dutch marino. Ang pole truck ay agad na naging Amerikana na magsuot. Ang pagkakaroon ng mga tao ay tularan ka, syempre, ay isang tanda ng iyong mga kapangyarihan ng pang-aakit. Gayunpaman, ang di pangkaraniwang mga dandies ay napupunta sa lalong lampas sa mga pagpapakita. Ito ay isang saloobin sa buhay na nagtatakda sa kanila. Amok na ang saloobin at isang bilog ng mga tagasunod ay bubuo sa paligid mo. Ang mga dandies ay lubos na makatwiran, hindi nila binibigyan ng isang campaign tungkol sa ibang mga tao, at hindi kailanman subukan na mangyaring. Sa korte ni Louis XIV, napansin ng manunulat na sila Bruyère na ang mga courtier na sinubukan ng masiyahan ay hindi nauugnay sa daan pababa. Wala nang mas anti-attractive, tulad ng sinulat ni Barbey d'Aurevilly, ang mga dandies ay mga kababaihan sa pamamagitan ng hindi kapanipaniwala sa kanila. Ang impudence ay napakahalaga sa apela ng Oscar Wilde. Sa isang London theater isang gabi, pagkatapos ng unang pagganap ng isa sa mga pagplay ni Wilde, ang ecstatic na madla ay sumigaw para sa may akda na lumitaw sa onstage. Ang Wilde ay naghintay sa kanila at maghintay, pagkatapos ay lumitaw ang kanyang paninigarilyo ng isang sigarilyo at may suot na pagpapahayag ng kabuuang disdain. Maaaring maging masamang asal na lumitaw dito paninigarilyo, ngunit malayo ito sa abala sa akin kapag ako ay naninigarilyo, siya selded kanyang mga tagahanga. Ang Count d'Orsay ay pantay na impudent, sa isang London club isang gabi, isang Rothschild na hindi kilomam na hindi sinasadyang bumaba ng isang gintong barya sa sahig, pagkatapos ay baluktot upang hanapin ito. Ang bilang na agad na whipped out 1,000 franc note, nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa barya, pinagsama ito, naiilawan tulad ng isang kandila, at bumaba sa lahat ng apat, na kung paano upang makatulong sa liwanag ang paraan sa paghahanap. Tanging isang dandy ang maaaring makakuha ng malayo sa naturang katalinuhan. Ang kawalan ng pagnanakaw ay nakatali sa kanyang pagnanais na lupigin ang isang babae. Wala siyang nagmamalasakit, ang kawalan ng paninirahan sa dandy, sa kabilang banda, ay naglalayong sa lipunan at mga kombensyon nito. Ito ay hindi isang babae na nagmamalasakit siya na lupigin ngunit isang buong grupo, isang buong mundo ng lipunan. At dahil ang mga tao ay karaniwang inaapi ng obligasyon ng palaging pagiging magalang at sa pagsasakripisyo, nalulugod silang gumastos ng oras sa paligid ng isang tao na nagpapahina sa gayong mga niceties. Ang mga dandies ay mga masters ng sining ng pamumuhay. Nakatira sila para sa kasiyahan, hindi para sa trabaho. Pinapaligid nila ang kanilang mga sarili na may magagandang bagay at kumain at uminom kung minsan, gayunpaman, ang paniniil ng kagandahan ay naging ganap na hindi mapigilan. Isang Mr. Boothby ang nakatuon sa pagpapakamatay at iniwan ng isang tala na nagsasabi na hindi na niya matiis ang inuwi ng button at unbuttoning. Ang laro ng mga puso, mga memoir ni Harriet Wilson, na na-edit ni Leslie Blanch na ito ng royal paraan kung saan ang dandy ay nagtataas sa taas ng tunay na royalty, kinuha ni dandy ang mga ito, na nag-iisa ay tila natural na ginawa para sa gayong papel. Ito ay isang medyo sa pamamagitan ng paggamit ng paraan at ang paraan ng mga kababaihan na ang dandy dominado. At ito usurpasyon ng pagkababae, ginagawa niya ang kanilang mga sarili na inaprubahan ito. Ang dandy ay may isang bagay na anti-natural at androgynous tungkol sa kanya, na kung saan ay tiyak kung paano siya ay maaaring endlessly seduce. Jules Lemaitre, lay contemptor na may parehong relish na ipinapakita nila para sa kanilang mga damit. Ito ay kung paano ang dakilang manunulat ng Roma na si Petronius, ang may akda ng Satyricon, ay nakapagpagaling sa Emperador Nero. Hindi tulad ng mapurol na Seneca, ang mahusay na Stoic thinker at tagapagturo ni Nero, alam ni Petronius kung paano gumawa ng bawat detalye ng buhay ng isang grand aesthetic adventure, mula sa isang kapistahan sa isang simpleng pag-uusap. Ito ay hindi isang saloobin na dapat mong ipataw sa mga nakapaligid sa iyo, hindi mo maaaring gawin ang iyong sarili ng isang istorbo, ngunit kung tila ka na sa tiwala sa lipunan at sigurado sa iyong panlasa, ang mga tao ay iguguhit sa iyo.
Ang susi ay upang gawin ang lahat ng isang mapagpakinig na pagpipilian. Ang iyong kakayahang magpapagaan sa inip sa pamamagitan ng paggawa ng buhay ng isang sining ay gagawing mataas ang primisidad ng iyong kumpanya. Ang kabaligtaran ng sex ay isang kakaibang bansa na hindi namin malalaman, at ang mga ito ay excite sa amin, lumilikha ng tamang sexual na pag-igting. Ngunit ito rin ay isang mapagkukunan ng pagkayamot at pagkabigo. Hindi naiintindihan ng mga lalaki kung paano iniisip ng mga kababaihan at kabaligtaran. Ang bawat isa ay sumusubok na gawing mas katulad ng iba pang mga gawain ang kanilang miyembro. Ang mga dandies ay hindi maaaring subukan na mangyaring, ngunit sa isang lugar na ito mayroon silang isang kasiya sa epekto, sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga psikolohikal na katangian ng kabaligtaran ng sex, sila ay apila sa aming likas na narcissism. Ang mga kababaihan na nakilala sa delicacy at pansin ng Rudolph Valentino sa detalye sa panliligaw. Ang mga lalaki na nakilala sa kakulangan ng interes ni Lou Andreas Salome sa pangako. Sa Heian Court ng ika-11 na siglong Japan, Sei Shonagon, ang manunulat ng Pillow Book, ay malakas na nakakaakit para sa mga lalaki, lalo na ang mga uri ng pampanitikan. Siya ay masigla, ay nagsulat ng tula na may pinakamahusay, at nagkaroon ng isang emosyonal na distansya. Ang mga lalaki ay nagnanais ng higit pa sa kanya kaysa sa kanyang kaibigan o kasama, na parang isa pang lalaki. Naakit sa pamamagitan ng kanyang empatiya para sa lalaki psychology, sila ay nahulog sa pag-ibig sa kanya. Ang ganitong uri ng mental transvestism ang kakayahang pumasok sa diwa ng kabaligtaran ng kasarian, iakma sa kanilang paraan ng pag-iisip, salamin ang kanilang mga panlasa at mga saloobin ay maaaring isang mahalagang elemento sa pang-aakit. Ito ay isang paraan ng pag-iisip ng iyong biktima. Ayon sa Freud, ang libido ng tao ay mahalagang bisexual. Karamihan sa mga tao ay nasa ilang paraan na naaakit sa mga tao ng kanilang sariling kasarian, ngunit ang mga limitasyon sa lipunan, na may iba't ibang kultura at makasaysayang panahon, ay pinipigilan ang mga impulse na ito. Ang dandy ay kumakatawan sa isang release mula sa mga limitasyon. Sa ilan sa mga pagplay ni Shakespeare, isang batang babae, pabalik noon, ang mga babaeng papel sa teatro ay talagang nilalaro ng mga male aktor, upang makapasok sa pagtapon at mag-dresses bilang isang batang lalaki, na ang pag-ilike sa lahat ng uri ng sexual na interes mula sa mga lalaki, na sa huli ay nalulugod na malaman na ang batang lalaki ay talagang isang batang babae. Mag-isip, halimbawa, ng Rosalind sa Kung Gusto Mo Ito. Mga tagapaglibang tulad ng Josephine Baker, kilala bilang Chocolate Dandy, at Marlene Dietrich ay magbihis bilang mga lalaki sa kanilang mga gawain, na ginagawang napakahusay na mga tao sa mga lalaki. Samantala ang bahagyang feminized lalaki, ang medyo batang lalaki, ay palaging nakagagaling sa mga kababaihan. Pinagtatawanan ng Valentino ang kalidad na ito. Si Elvis Presley ay may mga pambabae na tampok, ang mukha, ang hips, ay nagsusuot ng mga frilly pink na shirt at makeup ng mata, at naaakit ang pansin ng mga kababaihan ng maaga. Ang filmmaker na si Kenneth Gere ay nagsabi ng Mick Jagger na ito ay isang bisexual alindog na bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng pagkahumaling na mayroon siya sa mga batang babae. At kung saan kumilos sa kanilang walang malay, sa kultura ng kanluran sa loob ng maraming siglo, sa katunayan, ang pambabae na pampaganda ay naging mas pinuno kaysa sa lalaki na kagandahan, kaya nauunawaan na ang isang pambabae na naghahanap ng mukha tulad ng Montgomery Clift ay magkakaroon ng mas kaakit-akit na kapangyarihan kaysa kay John Wayne. Ang dandy figure ay may isang lugar sa politika pati na rin. Si John F. Kennedy ay isang kakaibang halo ng panlalaki at pambabae, si Verl sa kanyang kayamutan sa mga Russians, at sa kanyang mga laro ng football ng puting bahay, ngunit pambabae sa kanyang kaaya-aya at dapper hitsura. Ang kalabuan na ito ay isang malaking bahagi ng kanyang apela. Ang Disraeli ay isang hindi mapipigil na dandy sa damit at paraan. Ang ilan ay kainahinala sa kanya bilang isang resulta, ngunit ang kanyang tapang sa hindi pag-aalaga kung ano ang mga tao na isip sa kanya din won siya paggalang. At ang mga kababaihan ng kurso ay adored sa kanya, para sa mga kababaihan laging sambahin ng isang dandy. Pinahahalagahan nila ang kahinahunan ng kanyang paraan, ang kanyang aesthetic kahulugan, ang kanyang pag-ibig sa mga damit sa ibang salita,
ang kanyang mga pambabae katangian. Ang mainstay ng kapangyarihan ni Disraeli ay sa katunayan isang babae fan, Queen Victoria. Huwag mawala sa pamamagitan ng hindi pagsang-ayon, hindi nakapagpapatuloy ang iyong dandy pose. Ang lipunan ay maaaring ipahayag ang kawalan ng tiwala ng androgyny. Sa Kristiyanong teolohiya, si Satanas ay kadalasang kinakatawan bilang androgynous, ngunit ito ay nagtatago ng pagkaalaga nito. Ang pinakakaakit-akit ay madalas kung ano ang pinakapinipigil. Alamin ang isang mapaglarong dandyism at ikaw ay magiging magnet para sa madilim na, hindi makalusag na mga pag-uusig. Ang susi sa gayong kapangyarihan ay kalabuan, sa isang lipunan kung saan ang mga tungkulin ng lahat ng mga pag-play ay ang mga tao ay malinaw, ang pagtanggi na sumunod sa anumang pamantayan ay magpapagaling ng interes. Maging kapwa panlalaki at pambabae, impudent at kaakit-akit, banayad at mapangahas. Hayaan ang ibang mga tao mag-alala tungkol sa pagiging katanggap-tanggap sa lipunan. Ang mga uri na iyon ay isang dosina, at ikaw ay pagkatapos ng isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa may isip nila. Mga panganib ang lakas ni Dandy, ngunit ang problema ng Dandy, ay madalas na gumagana siya sa pamamagitan ng mga lumalalang damdamin na may kaugnayan sa mga tungkulin sa sex. Kahit na ang aktibidad na ito ay lubos na sinisingil at kaakit-akit, mapanganib din ito, dahil nakakaapekto ito sa isang mapagkukunan ng mahusay na pagkabalisa at kawalan ng seguridad. Ang mas malaking panganib ay madalas na nagmula sa iyong sariling kasarian. Ang Valentino ay may napakalawak na apela para sa mga kababaihan, ngunit kinapopootan siya ng mga tao. Patuloy siyang nag-uudyok sa mga akusasyon ng pagiging maliwanag na hindi pa nababayas, at ito ay naging sanhi ng malaking sakit. Ang Salome ay pantay na hindi gusto ng mga babae, sek ni Nietzsche, at marahil ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, ay itinuturing na isang masamang bruha, at pinangunahan ng isang nakamamatay na kampanya laban sa kanya sa pindutin ng matagal pagkatapos ng kamatayan ng pilosopo. May maliit na gagawin sa mukha ng sama ng loob na tulad nito. Ang ilang mga dandies subukan upang labanan ng imahe sila kanilang ginawa ang mga ito, ngunit ito ay hindi maalinlang, upang patunayan ang kanyang pagkalalaki, Valentino ay makisali sa isang boxing match. Anumang bagay upang patunayan ang kanyang pagkalalaki. Siya ay sugat na naghahanap lamang desperado, mas mahusay na tanggapin ang paminsan-minsang gibs ng lipunan na may biyaya at kabuluyan. Pagkatapos ng lahat, ang kagandahan ng dandies ay hindi nila talagang pinapahalagahan kung ano ang iniisip ng mga tao sa kanila. Ganyan ang Andy Warhol ay nilalaro ang laro, kapag ang mga tao na pagod ng kanyang mga kalokohan o ilang iskandalo ay lumubog. Sa halip na sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili ay lilipat lamang siya sa ilang bagong imahe na nakamamanghang bohemian, mataas na lipunan na portraitist, at iba pa kung sasabihin, na may isang pahiwatig ng disdain, na ang problema ay hindi kasama niya kundi sa pansin ng ibang tao. Ang isa pang panganib para sa dandy ay ang katunayan na ang kawalan ng kakayahan ay may mga limitasyon. Beau Brummel pride kanyang sarili sa dalawang bagay, ang kanyang trimness ng figure at ang kanyang acerbic pagpapatawa. Ang kanyang pangunahing sosyal patron ay ang prinsipe ng Wales, na, sa mga susunod na taon, lumaki ng mabhan. Isang gabi sa hapunan, ang prinsipe ay umalingaw-ngaw para sa butler, at ang Brummel snidely remarked, "Doing, Big Ben." Ang prinsipe ay hindi pinahahalagahan ang joke, ay ipinakita ni Brummel, at hindi na muli siyang nagsalita. Walang royal patronage, si Brummel ay nahulog sa kahirapan at kabaliwan. Kahit na ang isang dandy, kung gayon, dapat sukatin ang kanyang pagkapathalaran. Alam ng isang tunay na dandy ang pagkakaiba sa pagitan ng isang theatrically staged panunukso ng malakas at isang pangungusap na tunay na nasaktan, saktan, at hindi mapang-akit. Ito ay partikular na mahalaga upang maiwasan ang mga insulto sa mga posisyon upang masuri ka. Sa katunayan, ang pose ay maaaring gumana ng pinakamainam para sa mga taong maaaring kayang mapanghimasok, mga bohemian, at iba pa. Sa mundo ng trabaho, malamang na kailangan mong baguhin at ay tono ang iyong matangkad na imahe. Maging kaaya-aya, isang libangan, sa halip na isang tao na hinahamon ang mga kombensyon ng grupo at gumagawa ng iba na hindi nakakapagpahinga.
Salamat po muli sa inyong pakikinig, muli po tayong magkainigan, at kung hindi ka pa nakasubscribe pakipindot lang po ang bell button. Salamat po.